Okay, magandang araw sa ating lahat. So today, we're going to discuss about polynomial equations. Okay, what is polynomial equations? So polynomial equations, it is a kind of algebraic equation where each term is a constant, a variable, or a product of constants and variables raised to whole number exponents. So, masabi natin ang isang given ay polynomial equations kung siya ay pwedeng constant lang, number lang, pwedeng variable lang, or a product o magkasamang constant at variable na naka-raise. Pag sinabing naka-raise ay ang exponent niya ay whole number. Pag sinabing whole number, lahat ng positive na number na hindi fraction. Example, identify if the given is polynomial equation or not. Write P if polynomial equation and NP if not. Example number 1, x squared plus 2x minus 5 equals 0. So, as we can see, hindi naman niya na-violate yung sinasabi dun sa definition ng polynomial equation. So, positive naman yung kanyang exponent, whole number, yan, 2, 1. Pwede naman siyang constant lang, number lang, walang variable, o kaya pwedeng variable na may kasamang number. So, ibig sabihin, yung number 1 ay example ng polynomial equation. So, sinulat ko lang siya ay P, gawa ng sa direction, ay write P if it is polynomial equation. Number 2, 2x raised to negative 3 plus 3x plus 11 equals 0. So, as we can see, kita na agad natin na may exponent na negative. Ay sabi, kailangan ang exponent ay whole number lang. Yan. Kaya siya ay NP. And number 3, x plus 2 over x minus 5 equal 0. So, as we can see, yung x nating isa ay nasa baba. So, kapag ang x ay nasa ilalim, ibig sabihin, ang exponent niya ay negative. So, kaya, pag itinaas natin tong x, magiging siyang x plus 2 raised to x. X plus 2 times x raised to negative 1 minus 5 equals 0. So, dito pa lang, kapag nagkaroon na tayo ng variable sa denominator, siya ay hindi na polynomial equation, kaya siya ay NP. Number 4, the quantity x plus 3 times the quantity x minus 2 times the quantity x plus 1 equals 0. So, lahat naman siya ay positive. Ang pinagkaiba lang niya sa number 1, ito ay naka-standard, ito ay naka-factor form. Ayan. So, kaya siya ay polynomial pa din. Wala namang negative kasing exponent. Wala din namang variable sa baba or variable na denominator. And number 5, x raised to 4 plus 9x minus square root of 3 equals 0. So, number 5 ay kakaiba doon sa mga nauna kasi nagkaroon ng radicals, yung constant. So, wala namang sinabi na hindi siya polynomial kapag may radical yung constant. Ito. So, okay lang yan. Ito ay polynomial equation pa din. Magiging NP lang siya o not polynomial equation kapag yung variable na ang nagkaroon ng radicals o kapag yung variable na ang nasa loob ng radicals, lalo na kapag siya ay cube root of x, square root of x, so NP siya. Ay since ang constant naman ang radicals, kaya polynomial equation pa rin siya. Next. So, complete the given table. Hanapin daw natin ang descending order ng given na polynomial equation, ang degree, leading coefficient, at constant term. Simula tayo sa number 1. Given ang 3x squared minus 6x plus 4 equals 0. So, pag sinabing descending order, kailangan daw yung kanyang exponent ay naka-arrange mula mataas pababa hanggang sa ma-reach natin yung constant. So, mapansin naman natin yung number 1, naka-arrange naman siya mula 2, 1, and yung constant. So, kaya siya ay, ayun na rin ang kanyang arrangement ng descending order. Ang degree niya, pag sinabing degree, highest exponent. So, sa number 1, ang highest exponent natin ay 2. Kaya siya ay 2. At ang leading coefficient ay yung number sa katabi nung leading term. So, pag sinabing leading term, siya yung term na may pinakamataas na exponent. So, ang leading term natin dito ay 3x squared. Ito kasi siya ang may pinakamataas na exponent. And then, yung leading coefficient, yun lang number, hindi kasama yung variable at saka yung exponent. Kaya ang leading coefficient natin dyan ay 3. At ang constant term ay yung number na walang kasamang variable, which is 4. And number 2, yan, medyo iba sa number 1 kasi hindi siya naka-arrange. So, i-arrange natin descending order. Unahin natin yung x raised to 4, susunod natin itong negative 6x squared o minus 6x squared, saka yung minus 2.
Sir, may nawawala pong 3. So, okay lang na hindi nyo lagyan ng 0x cube. Kasi sabi lang naman, descending order. So, okay lang na wala yun. Basta, naka-arrange siya pababa. 4, 2. Yan. Okay lang na walang 0x cube. Hindi na lagyan. And then, ang degree natin ay yung highest exponent pa rin, which is 4. Kaya siya ay 4. Leading coefficient, yung numerical coefficient ng leading term, which is yung x raised to 4. So, may invisible 1 siya, kaya 1 ang leading coefficient. At ang constant term natin ay negative 2. Ito. And then, number 3. So, inarrange siya. Kaya ang lumabas ay 5x raised to 6 minus x raised to 4 plus 3x cubed plus 9 equals 0. Again, okay lang na hindi nyo na ilagay yung 0x kung ano man yung nawawala. And then, ang degree natin ay, ayun, yung 6. And then, ang leading coefficient natin ay yung 5. And then, yung constant term natin ay yung 9. Oh. Yan. Number 4. So, itong number 4, kailangan, i-multiply muna natin. Kailangan nakaganto siya. Hindi kasi pwedeng nakaganito, naka-factor form kapag hinahanap natin ang descending order. So, i-multiply natin. 2x squared times x is 2x cubed. And then, 11 times x is 11x. Kaya lalabas dyan ay 2x cubed plus 11x equals 0. And then, ang degree natin dyan ay ito, yung 3. At ang leading coefficient natin ay itong 2. At ang constant term, kung mapansin natin, wala naman siyang number na walang kasamang variable. Kaya, constant term natin ay 0. Ganon din sa number 5, multiply muna natin. So, siya ay magiging x cubed minus 4x squared plus 5x minus 2 equals 0. Gawa ng dalawa yung x minus 1 kasi naka-squared. So, x minus 2 times x minus 1 times x minus 1 pa rin. Kaya ang lalabas tayo, x cubed minus 4x squared plus 5x minus 2 equals 0. At ang degree natin ay, yung 3. At ang leading coefficient, yung numerical coefficient ng x cubed, which is 1. At ang constant term natin ay negative. So, thank you for watching. That's all for today.